Kong Si Fat Chai in Mandarin, Kyung Hei Wat Chai in Hokkien, and Kung Hei Fat Choi in Cantonese. It's the eve of the Chinese New Year. I'm Denise Tan. Tanan nyo na yan, mga pagtataka. Ako po si Lourdes Vera. However, you say it, basta may happy. Sabi nga ng taong napakarami ng New Year na witness sa buhay niya. Tama. Si Manong Johnny. So keep it light and be the light. But stay away from the light. This is Afternoon Delight. Okay, it's Tuesday, January 28, at dahil nga po bukas ay Chinese New Year na, our delight of the day is Xiaolongbao. Yun, no? Okay. Sa mga hindi pa nakakatigil ng Xiaolongbao, Tita D, anong special talent yung dumpling na yan? Meron siyang soup sa loob. It holds some soup inside. Soup? Oo. Parang, what sorcery is this? Siguro Correct. wala sabi na. So, literal may sabaw siya sa loob. Oo. So usually, pag kinakain to, you really have to eat it with, if, you know, kung gusto mo mag-chopsticks, chopsticks, pero may spoon na kasama. May spoon dapat. Oo. Kasi otherwise, Kasi ang gagawin mo is, you get talagang may merong pag-demo. Yan, ganyan. Tapos, bubutasin mo dapat yung loob, tapos hihigupin mo. Or you put some chili inside, kung mahilig ka sa chili. anong ritual mo Para pag sa ganyan? pag sa ganito, ganun din, binubutas yung taas. So, wala mo ng sauce. Wala muna kasi, well, minsan pagtamad, pero kasi typically, since there's soup inside, the soup is hot. So, hindi mo rin siya Ingat basta, kayo. hindi mo din siya basta isusubo. Correct. What you want to do is, yun nga, make a hole dun sa pinaka-wrapper ng dumpling, tsaka nyo ipasok yung chili para maghalo dun sa soup, medyo mahipan nyo ng konti, tapos unti-unti nyong i-consume. Mas maganda ba pag ginagamit, halimbawa, yung spoon na pang soup? Yung soup tawag? Well, mas malalim. Mas malalim, Mas diba? malalim kasi. Oo. Sige nga. Sana hindi na mainit. Ano bang hinahanap natin in terms of lasa naman sa Xiaolongbao? Medyo may pagkamaasim yung broth niya, di ba? Tama? Pero may certain freshness kasi din yung lasa ng Xiaolongbao. I don't cook, so I don't really know how to explain it properly. Pero in my head, there's this lightness in the soup and the freshness that you taste also. Tapos syempre kasama na dyan yung bounciness nung wrapper mismo. Paano ko pa ipapasok ng chili? Konti lang. Dapat ba sobrang medyo mainit pa otherwise? Ito parang delikado to. Ideally, masarap Kala mo yung mainit. nagtatago yung soup. Kala mo natuyo na. Tatago lang tong hayop na to eh. Pero ideally, masarap to pag mainit pa talaga. Sarap. Hindi, merienda din muna kayo. Sana may noodles din, sarap. Sana may kanin. Kanin din, masarap. Okay. Ano? Sarap ng chili, no? Yung vinegar pala. Yes, the black Siya vinegar. pala yung nagpapaasim. The black vinegar. Hindi yung broth. Sarap. Okay, sana po, meron din kayong mga handa ngayong tanghali. And let us know in the comment section kung ano ang inyong pinagsasaluhan wherever you are. But right now, ito po. Listen up, motorists, the number coding scheme is suspended tomorrow, January 29, for Chinese New Year celebrations. Aba? Take a look at your screens right now. Select roads in Manila, the heart of the revelry, will also be temporarily closed to vehicles. The stretch of Quintin Paredes from P. Burgos Avenue to Dasmariñas Street will also be closed starting 9 p.m. tonight. Iconic landmarks such as Jones Bridge, Plaza Cervantes, and the Binondo Intramuros Bridge will not be passable to vehicles as well. Here are the alternate routes that you can take. Basta kung saan walang dragon dance, doon kayo Oh, dumaan. nako, Tama ba? nagkalat yan, panigurado. Okay, sa mga ginagawang radyo, yung kanilang TV, no? So, one alternative is from Reina Regente Street via Juan Luna, going to Jones Bridge, southbound. Go left to Plaza Lorenzo Ruiz, then right to Norberto T. Street. Right to Yochenko, then left to Ongpin, then to the rest of your destination. The second is P. Burgos Avenue or
Taft Avenue going to Jones Bridge, straight to MacArthur Bridge, or straight to Quezon Bridge. Pwede rin sa Plaza Santa Cruz to Dasmariñas, right to Quintin Paredes, or Magallanes Drive to Binondo, Intramuros Bridge. Yan, one way lang yan, ha? Baka malito kayo. Kaya maraming tumatambay ng mga nagbibisikleta dyan. So, straight to A. Soriano Avenue, papuntang Anda Circle. Now, wherever you guys are going, syempre, ang lagi naman nating advice is just plan accordingly, no? And plan ahead kung ano po yung mga dadaanan at iiwasan. Kasi mahirap nang maipit sa kalye. Pwede ba natin i-relate, halimbawa, yung kanilang magiging behavior as motorists dito sa papasok, kunyari, the Year of the Wood Snake. Oh, paano i-relate? Di ba sabi daw, Year of the Wood Snake is mostly may challenges at great transformation, sabi nila. Naniniwala ka ba ron? Ano nga ba yung ikaw ba ay Dragon. dragon? Swerte kaya ata or parang okay-okay kayo dito? Ako, pag sinasabing yung unang-unang maapektuhan, sign ko agad eh. Oo. Talaga? Oh, biglang binanggit, 'di ba? Sabi mo nga, iniisip mo, wag banggitin, wag banggitin. Oo. Yun ang inuna talaga. Pero hindi naman daw ibig sabihin nun ay bad luck. Yes. Parang ano lang, may challenges and great transformation, which can go both ways. Malay mo, maging entrepreneur ako ng Xiaolong Bao. Why not, 'di ba? Labo, no? Oo, dito natin ipresenta yan. Meron, okay, pwede ko ba tanungin ulit kung meron bang ang family niyo ay may Traditions. Oo. Typically, wala. We don't really practice anything. Pero yun nga, lagi din kami may tikoy sa bahay. And the noodles, generally, for longevity. Gusto ko yung noodles. Oo. Bagay dito. Diba? Masarap sana yun. Pwede natin ihabol yan sa susunod na araw. Pero ngayon, ito, ipepresenta muna namin sa inyo naman ang ating mga storya on social media. The first one being on Philippine Star via Life. Grab reinstates viral rider after no conclusive evidence showed he was pleasuring himself during a trip. So alam natin nag-viral na to, no? Nagkaroon ng isang rider kung saan nag-post siya na sinama niya yung profile ng kanyang driver at ang kanyang sinabi ay he was self-pleasuring daw. Kasi daw, pag sakay niya, ay napapansin niya na medyo heavy na daw yung breathing, tapos one hand lang daw yung nasa wheel, tapos parang humihinga nga ng malalim, ganyan. So parang tumawag pa siya sa kanyang ama, yung rider, para magsumbong. Okay. So anyway, nagkaroon ng investigation itong Grab, nasuspinde yung Grab driver while the investigation was going on. Pero sinasabi kasi, after the viral post came out, actually, yung driver nagsalita din, vehemently denying everything. Sabi niya, parang busog lang ako noon. So, parang masakit lang yung tiyan ko. Kasi isang kamay lang daw ginagamit. Oo, at saka straight up, na parang tinanong ata siya, ang alam ko, di umano, nung rider, eto ayun kuya, hindi sir. Jail cell? Oo. Sabi kasi parang bakit daw nakataas pa daw yung t-shirt, bakit isang kamay lang Sabi daw ng driver, ma'am, busog lang Hindi ma'am, mataba lang kasi. Wala ma'am, ang taba kasi. Oo. Pero bagong yung kain mataba? daw din, ha? Ano yung mataba? Siguro he was referring to his stomach area, pero parang yung sinabi ka din kasi ng driver nung start is parang busog lang naman daw siya. Tapos ang inilaban daw ng rider ay, sir, hindi. Ikaw ay nagsa-self-pleasure. Grabe yung squishy sound talaga. Yung quick, ganun. Oo daw. Tapos may heavy breathing daw. So parang pwede pala mag-squishy sound yung malaking tiyan, ganun? Hindi natin alam, Pero ang sinabi kasi is, kaya daw may heavy breathing kasi asthmatic daw. Dahil medyo nasa heavier side, medyo mas hirap daw huminga. Tapos mataas pa daw ang blood pressure. Okay. So dahil sa audio protect recording, ang findings ay walang kasalanan si driver. driver. Yes. Okay, ano ba yung hinanap nila or ano yung mga narinig nila doon sa audio? Ayan ay hindi protect? natin masyadong hindi natin alam kung ano mismo yung narinig ng Grab. But again, after their investigation, they decided to reinstate the driver at babayaran din daw siya, mako-compensate siya during those days na hindi siya nakabiyahe, hindi siya nakasweldo. Matagal siya na suspend. Mukha, no? Ayan, January 26 lang nung nagpasalamat na nga itong
driver. Dahil nga marami din naman ang na dumepensa sa kanya. Tapos yung rider na originally nag-post, na nag-viral nga na post niya and screenshot, nag-deactivate na ng Oo. kanyang Facebook account. Pero yung driver mismo ang nanawagan na stop attacking said passenger. Pero paano kaya ibabalanse ito, Tita Denise? Paano kung sabihin natin, hindi naman talaga, kung hindi talaga ginawa, pero paano kung ang impression ng passenger ay, alam mo naman, di ba? Yung impression, Yes. minsan yung dating, kung pakiramdam niya ay parang threat. Hindi, Or may kasi kung if this was a threat, if she felt threatened, she Di ba? had every right na magpara Yeah. at bumaba Yeah. at ikansela. 'Di ba? Kung siya man ay na-charge, then pwede siya magreklamo kay Grab Okay. and explain the situation. Pero yung mga netizens kasi natin, kaya dumepensa dun sa driver, ay sinasabi na wala na rin naman daw patunay. Kumbaga, ang sinasabi ay, nakita mo isang kamay lang ang nasa wheel, nakita mo ay nadidinig mo na medyo mabigat yung hinga, may conclusion agad. Tapos yung isa naman, yung driver, biglang nawala ng trabaho. Pero yung driver naman, nagsabi rin na naiintindihan niya naman daw, bilang siya rin ay tatay, alam niya yung reaksyon ng magulang nitong rider kung ganun din daw ang mangyari sa kanilang anak. Tingnan natin itong related article. Ito yata yung unang lumabas, of course, no? Aha. So, again, maraming mga instances din. At hindi ito isolated incident. No? In fact, sa tren, sa bus, napakaraming mga ganito. Alam mo, meron akong isang instance na ganyan, a long time ago. There was nothing, sexual about it. But I felt threatened dahil galing ako sa trabaho, sakto, I didn't really have a car to use. Nag-taxi ako. I felt like masyado mabilis yung takbo. I felt like parang nagsasalita mag-isa. Ha? May ganun. So, bumaba ako agad. Baka naka-Bluetooth yung kuya. Hindi, as in, bumaba lang ako agad. Pero kasi, yun na nga you have every right to cancel the trip and all that. Pero, ang depensa nga ng mga netizens is, after canceling it, after choosing to not push through with it, nakaposte yung profile ni driver. Yun ang nakalagay, Pero yung ginawa mo, yung personal experience mo, anong ending, bumaba ka lang talaga? Bumaba ako. Kasi parang hindi ako nakipagtalo. I don't wanna escalate this. Mag-isa ako Galing akong work, late na tapos. I think, parang mga 1 a.m. ata yun. Ang ginawa ko, nagpababa ako sa isang mailaw. Nakita ko yung gas station, mailaw, madaming gas boys. Doon ako bumaba. Always trust your instincts. No? Sabi nga nila, if you feel any sort of doubt, sakyan mo na lang. Kumbaga, yun na yung don't risk it anymore. Correct. Ako napababa naman ako dahil yung nasakyan ko noon, matagal na ito na taxi, ay dalawang bagay. Alam ko ng kinain niya na lunch ay longganisa. Okay. Pangalawa, medyo matagal na siyang hindi nagpapavacuum ng sasakyan. Pangatlo, isa lang yung tape niya. Paulit-ulit yung Victims of Love na kanta. Masira-sira na yung ulo ko. Kabisado ko na yung lyrics niya. Victims of Love, slowly, blam, blam, blam. Scattered everywhere. Victims of Love. You cannot retreat. Parang ganun. Oh. Na, my God! Hindi ko alam kung alin yung unang nagpaano sa akin, pero tama, kung feeling mo nga ay kahit yung sanity mo ay threatened. Legit rin yan. Meron pa naman na alam mo, taxi, minsan may mga drivers ayaw tumigil sa kadadaldal. Parang parang anong paraan to politely gesture na chill muna tayo ngayon. Parang ako wala mo I think napansinan. experience ko to pag minsan pupunta ako ng airport, tas maaga, Siyempre, naiintindihan ko minsan gusto nila makipag-usap, baka inaantok din, pagod din. Talaga kuya, papatulan mo ng konti yung conversation, tas biglang, kuya wait lang mag-work lang ako mabilis.
So, tas nagsiselfone na ako, kunyari. So, work. Oh. Paano ba ganun? Anong work mo? So work. Anong ginagawa mo Baka sa buhay? matulungan kita dyan. Oo. Ayun, pero nagigets naman nung iba. Pero kung hindi ka naman masyadong pagod, baka pwede rin na kausapin mo. At baka sila naman kasi yung nangangailangan ng kausap. Correct. Tama. Meron naman din na gusto mo lang sila yung makabagong yung mga barbero, alam mo yun? Makabagong gusto ko yun, Hindi in the sense gugupitan ka. Pero Oo. ibig sabihin, yung temperature ng kalye ng lipunan, sila yung magsasabi. Sa kanila mo nakukuha. Unless victims of love ang pinakikinggan nila ng And paulit-ulit. unless ang breakfast ay, Alam mo na. oo. Chongganiza. Dapat pinipili lang yung mga araw talaga na longganisang ulam eh. Pag holiday, ganyan, hindi ka papasok. Oo. Tapos, minsan talaga, insect na rin. Pag yung taxi driver, kahit sino manong, pag alam mong bumalik siya ng likod ng manibela na may toothpick dito ang nakasiksik, tanong, Kuya, what's for lunch? At least good mood, nakakain na. Diba? Good mood, oo. Pwede. Tapos, pag sobrang saya pa niya at nag-soft drinks pa siya, maganda yung... Oo, kakalabasan nun. Oo, yung burp, ano yan? Kumbaga, burpees. Burpees. Ito, mukhang nagbo-burpees ng Oo, susunod. mukhang matindil. Mukhang Galing lahat transition ko, no? napakaswabe. Lahat ng exercise, kayang-kayang gawin ito. On CNN.com, Ilona Mar Effect, how a whirlwind 6 months made her the face of rugby and so much more. Oo. Take note, siya ay American rugby player. Ano tawag sa mga rugby players? Hindi ko alam. Rugby players. Rugby players lang alam ko. Okay, so bakit ba biglang Nanalo napunta sa kasi sila. spotlight? Oo. Yeah? Well, before, even prior to Paris 2024, sa social media, medyo talagang umiingay na itong si Ilona, no? Because parang binabasag niya kasi yung beauty standards. Na parang yung sinasabi niya, 'di ba, when you see somebody beautiful, when you look up somebody, yung sinasabi nila is dapat itong klaseng hulma ka lang, yung payat, yung sexy, certain dress size ka lang. Pero tinatawag nga siya ngayon America's Sweetheart because of her personality. Maganda yung ngiti, she has a really good humor. Tapos ang sabi niya nga, I love it when people call me that because I feel like I'm not the image that you would have for a sweetheart in some sense of the word. Dahil nga dun sa lahat-lahat na yon. But again, that was prior to the Olympics. And then during the time in Paris, of course, part siya ng US rugby team na nakakuha ng bronze medal. So talagang umingay. And then she got a spot in Sports Illustrated. Dancing with the Stars. Yes! Ang dami talaga. So kita mo na parang super all-around talaga itong si Ilona. Oh, yan Sports Illustrated. Oo. Samantalang dati, alam naman natin, pag sinabi mong Sports Illustrated, parang may certain image lang talaga tayo in our heads. Okay. Ito yung sport na kailangan mo ng banggaan talaga. Para siyang para to simplify it, para ka nagfo-football, yung American football, with yung nakikita nyo na malalaking shoulder pads, may helmet. Pero ito, wala. Naka-shorts and t-shirt lang talaga kayo. Yeah. So, yan, pure muscle yan. O, yan, may braso ni ate, oh. Oo. Tsaka I think yung mga leeg nila dyan, kailangan sobrang lalakas din because there's really no protection as well eh. Hindi pa ako nakakanood ng international level yung rugby talaga. Pero yung American football, kapag pinikit mo yung mata mo, narinong babang, pakala mo mga kotse na nagbag. Grabe. Ibang tiba yan. Can you just imagine the concussion risk sa rugby? Kung sa football nga, ang daming cases na ganun eh. Okay. Ito yung sinasabi natin. Normal standards ng kagandahan kasi yan, ito. Pero tingnan mo to si ate Ilona. Diba? Ay, zoom in natin. Pakita daw natin. Ay, Oo. kita ba tayo? Ay, hindi siya na nataka. Hindi siya na pero... There you go. Yun. Ayan. Nasaan na ba yung Ito. Yan. Ito si Ilona. Oo. Ay, gumagalaw siya mag-isa. Okay, so, Tita Di, ano ang kumbaga pinapakita ni Ilona
na nag-break ng stereotype na sabihin natin na, ano ngayon, kung katawan ko ay, siguro sa magsasabi, parang katawan ng lalaki. Well, I guess it's just letting people know na hindi lang one size fits all yung beauty Correct. na tinatawag, 'di ba? Whether you be on the heavier side or the skinnier side or the more muscular side, hindi lang talaga 'yon, and hindi lang dapat natatapos sa physical. Yung pag-view mo sa beauty ng isang tao. Kasi siya, before nga Paris, she was well loved online because of her personality. Yes. Dahil yung humor niya, parang meron siya mga hirit minsan na nakakatawa talaga. Oo. Na normally, may mga hirit na, ito naman, ang katawan, halimbawa, ni, what's the name of Serena Williams, di ba? Yun, iba rin yun. Iba rin ang katawan nun, di ba? Pero mga atleta itong mga to. That's right. Oo. Ngayon, kung may problema kayo, alam mo, kay Ilona, Oo. banggaan kayo, tingnan natin kung sino unang matutulog, di ba? Hindi, tsaka her body and the way it's built is a testament to all the hard work that she's, done throughout the years. Tsaka nagbabago yung standards kasi ng pulchritude, ika nga. Let's say, sa panahon na ang mga tao noon ay halos walang makain, yung the proper term I'm looking for is Botticellian or Rubenesque ang katawan. I heard hinahanap nga. nila. So ito yung parang may kasaganahan kasi. Oo. So malamang sa atin hindi pa, no? Pero ilang bansa ang sikat ng rugby. Sa atin, pag sinabi mong rugby, Medyo, diba? Diba? Hit-hitan dito. Sikat din yun, pero for the wrong reasons. Pero may bago raw uso ngayon. Ang nagsabi sa akin yan, yung lightman natin, si Noy. Oo, ang uso raw ngayon ay Tolo Wind. Ano yun? Hindi, parang ganun daw, pero mas malakas sa version. Pang-adhesive din. Hindi sa tinuturuan ko kaya na Hindi ko alam, pero ang hanapin mo raw, Tolo Wind. Kung bakit alam niyo itong mga bagay na to, hindi ko alam, pero si Noy, tanongin mo. Ay, baka na may construction sa bahay. Hindi, lightman siya eh. Ay, pwede namang meron pa din siya construction sa bahay. Pinangkakabit niya ron, di ba? So again, love your body. Pero saan ba ibabalanse yung accepting your body for what you're, at i-effort ka? I think it depends on you. Kung if you're not hurting your body, you may love your body even if hindi siya pasok sa standards, pero health-wise, sa loob, hindi pala ikinakaganda ng iyong health. And that's when you should really do something, even if looking at it sa labas, parang masaya ka naman. Pero kung, di ba? Kung nasasaktan na pala yung health mo, ay kailangan may gawin ka na. At ang health, hindi lang sa katawan yan. Oo. Ito rin yan. Correct. O paano pag naging obsessed ka na, di ba? Mga ganyan. Tingin ka ng tingin araw-araw. Konting, siguro nag-push up ka ng 5, tapos tingin ka agad sa salamin mo. Gabing push-up ng 5. Di ba? Oh. Push up ng 5, sabay burpees, mga ganyan. Di ba? Nakakailang burpees ka? Depende. Ako, competitive ako pag sinabihan mo ako na, kunyari, burpees tayo ng magkaharap. Parang hindi ako titigil kung hindi ka titigil. Ganon, Kahit mahilo-hilo ako. At one point, meron akong, mabilis lang before we move to the next story. Meron akong trainer dati na umupo lang ako kasi sabi ko, nakakalasa na ako ng dugo. Wow. Kasi apparently, when it's too strenuous, may mga puputok na maliliit na... Talaga? Natakot ako para Minsan sa'yo. minsan for athletes, medyo ganun yung mentality eh. It's really hard Hindi ka to may balance kinagat that. ka. Nakagat ko lang pala yung, Oo. yung pisngi ko, no? Okay, ito. Kakagat kaya kayo dito? Pag naamoy nyo to, matatakam kaya kayo? This one is on CNN.com. Stinky cheese, some poop smells. See why New Yorkers are flocking to see this rare corpse flower. Oo. I think Rare corpse flower. Yes. Sila ba nakaamoy na sila ng nabubulok na bangkay? Bakit kaya tawag nila parang Hindi ko nga rotting maintindihan eh. Parang, ang hirap, ang hirap masabi kung yung comparison is accurate kasi yung amoy, walang it doesn't, you don't retain it in your memory. So you don't really know paano mo ba i-describe yun? May isang portion sa statement mo, himayin natin.
of all the senses, ang sense of smell ang pinakamalapit sa memory. Pero I suppose ang hinahanap mong description ay yung particular association. Wala, Tama ba? hindi siya na Hindi, parang it triggers your memory na, Yeah. kunyari, ito yung amoy nung pabango ko nung pinanganak yung ganto, ganyan, or nung kinasal ako. Yes. It's intensely subjective. Oo, pero hindi siya yung tipong, ay, ito, nakita ko na to. Yung amoy, I don't know how to describe it. It doesn't stick down to your memory yet. Something na parang, Naghahanap ka ng parang kaamoy niya? Ganun ba yun? paano ko ba i-describe? Kaya mo yan. Basta. Anyway, itong corpse flower na to, I believe, bakit na iba? Yung corpse flower na to is, pinagkakaguluhan siya kasi hindi siya basta-basta nag-bloom. Tapos, yung rarity niya also is number one, again, dahil it takes a long time for it to bloom. Tapos, yung amoy nga, it's so distinct, pero hindi ko kasi maintindihan kung tama ba yung association nila with the comparisons. Kasi parang if you go to the western side of the world, hindi naman lahat pero let's say sila hindi nila matake yung durian. 'Di ba? They're also comparing it to something that's rotten, that's something na parang, alam mo yun? Ang description dyan ng the late great Anthony Bourdain sa pagkain ng durian. Para ka daw kumakain ng soufflé, a fruity soufflé in front of an open sewer. Ganun daw yung... May naghalo. Oo. Oo. Not perfect. Tama naman, di ba? Medyo kind pa nga yung sewer na yun eh. Ngayon, itong halaman na ito, Tita Denise, ay marami sa Pilipinas. Excuse me. Oo, yung kamag-anak siya nung, I don't know how to pronounce, Rafflesia. At interesting yung kanyang, yung tinitingnan natin kanina sa New York, ang nito ay, ang kanyang scientific name, ay merong may tinatawag na parang may phallus, something pa. So, doon pa lang baka may mga phallus. Pero hindi, ang ibig sabihin natin, ang ibig nating sabihin diyan ay marami yan sa Nueva Ecija. Oo. At yung mga gubat-gubat, marami natsasambahan ganyan. Ngayon, hindi ko alam kung ang tawag nila dyan ay corpse flower or kumakain tayo xiaolongbao eh. Sige, mamaya na lang. Oo, nakakahiya. Pasintabi pa tayo sa ating mga viewers. Okay, ito na lang. Our next story on CNN Tech, the headline reads, "What is DeepSeek, the Chinese AI startup that shook the tech world?" Matindi to, Tita D. Wasak na wasak ang mga American companies at in fact apektado yung mga apektado yung mga stock prices ng mga US companies. Talaga naghulugan daw talaga dahil sa DeepSeek na ito na basically kinuha yung open platform, yung open platform na ginagamit ng lahat, pero nag-improve upon that siya at yung efficiency daw at yung accuracy ng computing powers itong AI na ito ay talagang lampaso daw lahat halos, Considering kung yung iba umaabot daw ng parang mga billions yung kanilang pagte-train at pag-develop. Ito raw $5 million lang. Tapos sabi pa nila na it's better than, bigay natin yung mga examples nung comparison, better than ChatGPT. Ay, nako. Tapos parang kino-compare nila dun sa Meta Llama. 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 Tapos yung Gemini for Google naman daw. So kaya talagang may daming na-shock na bakit ganun. Mas konti yung funds, mas mabilis, pero mas maganda. Itong si Mark Andreessen, ito sa mga pioneers sa yung internet age, Nasa cover lagi ng mga tech magazine noon yan. Sobrang bilib siya dito. Bilib na bilib siya at bar none daw, ito raw yung
nangunguna sa lahat. At sinabi niya, malamang ito daw yung Sputnik moment referring to the arms race nung Cold War. Yung kumbaga nauna ang Russia na magpadala halimbawa ng manned orbit sa space para umikot sa kumbaga na-threaten ng Amerika. So ito raw yata yung parang simula na ng patindi kasi AI at may pinapanood ako kanina umaga. Tinatry nila yung computing powers niya. My God, nakakatakot doon kasi parang tao siya mag-isip. Yung nagdududa pa sa sarili muna. Ay, nakakatakot. Alam ba, how many strawberries how many R's are there in the word strawberry? Parang ganyan. So makikita mo, nasusubaybayan mo siya na nag-iisip. Oo. Nag-iisip siya muna, tapos parang how many letters or how many words are in this reply to this question? 3 questions siya. So makikita mo, babagal siya, iisa-isahin niya. Parang may analysis talagang nangyari. Freaky daw talaga siya. At even code, my God, nakita mo, gumagawa siya ng code ng Tetris. Real time, mabilis. Grabe. At higit sa lahat, libre siya, Tita D. Nako. Ito at libre. Teka muna. Go. Yung nga lang, dahil China, Oh. pag tinanong mo, can you tell me about Tiananmen Square? Ay, syempre wala. Ang sagot niya, Ano sagot? kanina parang something, I do not want to answer questions related to security, mga ganyan. Yung pangalawa naman, yung Taiwan. Wala rin. Meron. Ano? Sinasabi niya, Taiwan is an integral part of China. So, yun hindi nag-isip. Mabilis yung sagot. Ganon. Pero pagdating sa mga strawberry, ako, excited na ako na pagtripan siya mamaya eh. So, Sige nakapag-download na nga ako eh. Sige, ikwento mo sa amin yung mga findings mo. Ano ba mga Deep different seek. questions? Mga different questions mo. Kumbaga, bakit sa lahat ng talent sa binigay ng Diyos kay Denise Tan? Ano? Ano sasabihin mo sa mga talents ko? Through the fire, through the limit. Binabati natin ang lahat ng nanonood ng Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Of course, Marion Ladja at si Lulot, yung misis niya. Natanggap na kaya yung mamahaling Nako, pahingi kami ng updates, please. Invested ako. Dito Mike Policarpio, hello. Elmo Cardenas. Alex Fuentes, Alex of course. Fuentes, of course. Opo, at si... sino pa nga ba? Ito, si Gabriel Joseph Lim. Hi, Lord and Denise. Happy feast day of St. Thomas Aquinas. Go Uste, go AB. Talaga? Yun ang sabi niya. Ngayon, alam mo ba, birthday din ngayon ni Julian Felipe. Ito si Player One, sabi niya. Player One Enjoyer. Hashtag #MeToo, cancel culture sa social media. First report to police later. Ano daw? Di ba itong comment na to? Anong comment? Sa ilalim ni Rodel Alcantara. Si Rodel Alcantara nag-comment, nga lang mas matangkad sa akin ng 2 inches si Ma'am Denise. 5'8" lang po ako eh. Oh. Yung sumunod doon, Ilona? Medyo bastos ka, no? Pero okay lang. Subukan mo, Rodel. Pa-spike ka. Anong pangalan niya? Magpa-spike ka. Pero okay lang, oo. Ngayon pa lang ay pinapahanap ka na, yung address mo, pinapahanap ni Tita Denise sa DeepSeek. Sa DeepSeek. All right, mga kapatid, still ahead, how are preparations going for tomorrow's Chinese New Year celebrations? Sisilipin natin ang Binondo sa Maynila live. Maya-maya lang yan sa pagbabalik ko ng Afternoon Delight. Papalapit na ang Chinese New Year at samut-saring aktibidad ang inaabangan ng karamihan. Hindi mawawala pag Chinese New Year ang mga dragon at lion dance. Buenas daw kasi ang mga yan. Malaki, makulay at mukhang mitikuloso ang pagkakagawa. Ang eksperto raw sa paggawa niyan, si Terry Sikat. 18 years old pa lang daw siya nagsimulang gumawa ng mga dragon at lion head. At oo, hindi raw ito simpleng gawin. Sobrang hirap talaga pag ganitong
pag ganitong season, minsan pag may darating kasi na mga customer na alanganin na, hindi ko na natatanggap, nangyayaan ako sa kanila. Baga mahirap din para sa amin. So paano nga ba? Ayon kay Terry, ito ang materyales, kawayan at papel. Gagawa ng paper mache at huhulmahin ito sa gustong design ng customer. Saka pipintahan at lalagyan ng accessories. Talagang mabusisi bawat step, kaya naman hindi rin basta-basta ang presyo. Sa Dragon, pag buo siya, set na siya. Pag dito sa akin, 45,000. Pag sa ibang bansa ka, Vietnam, China, naglalaro siya ng 65 to 60. Ganun. Sa layo naman, pag sa akin, kaya ko siya hanggang 18,000. At dahil halos isang dekada na itong ginagawa ni Terry, ang goal niya, So kung maging yung makilala dito sa Pilipinas, may gumagawa na maging factory kami rito. sa anumang kasiyahan tulad ng Chinese New Year, talagang mahihirapan ka muna tulad ni Terry na Dragon Head Maker. Kaya wish namin para sa inyo sa papalapit na Year of the Snake, may all your wishes come true. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. Alright, magandang hapon po muli. This is Afternoon Delight on One News. Ako po si Lourdes De Vera, siya naman po si Miss Denise Tan. Here now is a quick rundown of some stories on One News. Movement for the Restoration of Peace and Order founder Teresita Ang Si defends the Chinese national arrested over alleged spying. Ang Si called the charges against Deng Yuangin, quote, sensationalized. She said the suspect lives a simple life and has no ties whatsoever to China's military. Ang Si also accused authorities of mishandling and hitting Deng during interrogations. The Department of Justice has dismissed 98 counts of reckless imprudence resulting in homicide against former Health Chief Janet Garin and 2 other former DOH officials. DOJ cited lack of evidence linking the Dengvaxia vaccine to the deaths of children. It also ruled that no laws were violated, with Garin not directly involved in administering the jabs. House Appropriations Committee Acting Chair Stella Kimbo insisted that the 2025 national budget has no blank items, describing technical adjustments as ministerial. Kimbo said that bicameral members approved all line items before signing and corrections were limited to typographical errors and calculations. However, former Senate President Tito Soto criticized the practice, saying, quote, ministerial corrections by technical staff are never allowed in any bill or law. And PNP reports that a police general linked to the 6.7 billion peso drug haul in Tondo in 2022 has fled. The unnamed officer supposedly left the country on January 8, or days before the Manila RTC Branch 44 issued arrest warrants for the alleged staged seizure of illegal drugs. Retired Lieutenant Benjamin Santos and ex-PNP Drug Enforcement Group Chief Brigadier General Narciso Domingo are implicated in the controversy. All right, moving on to other news. Some lawmakers have objected to teaching comprehensive sexual education in kindergarten. They are threatening to take the issue to the Supreme Court. And meantime, House Squad Committee Co-Chair Dan Fernandez is facing an ethics complaint. The details from Mobile Journal, Julie Baiza. Itinuturo sa mga estudyante sa paaralan ng Comprehensive Sexual Education alinsunod sa Department Order No. 31 ng DepEd. Pero sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture, naalarma ang ilang mambabatas matapos malamang itinuturo na rin ito sa kindergarten.
Mayroon pang intimacy and reproduction. I mean, including sexual body. The word sexuality itself has such a big connotation and definition under UNESCO eh. And you keep on insisting on using that term. Gate ng kinatawan ng DepEd na dumalo sa pagdinig, nakabase sa Reproductive Health Law ang pagpapatupad ng Department Order No. 31. At ang kahulugan daw ng CSE ay nakabase mula mismo sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO, bagay na kinwestiyon ni Congressman Benny Abante. Bakit kinakailangan nating sundin ang Western ideology tungkol dito? If you're going to study, Mr. Chair, yung mga members ng UNESCO, yung mga yan, most of them are actually atheists. Kaya hirit ni Abante, iaakyat na nila sa Korte Suprema na mapatigil ang pagpapatupad ng DO31. Sino raw ba kasi ang nag-utos na isama ito sa pagtuturo sa mga bata? Your Honors, I do not know also, but I undertake to discover and report to the committee as soon as possible. Lumabas pa sa datos ng Philippine Statistics Authority na 10% lamang ng mga magulang ang nagtuturo sa kanilang anak tungkol sa sexuality education. Pero gate ni Abante, Pero hindi po dahilan yan para tanggalin natin sa mga magulang ang karapatan nila na turuan ng mga bata. Therefore, anong dapat gawin ng gobyerno? Turuan yung mga magulang, hindi yung mga bata. nahaharap naman sa ethics complaint si Quadcom Co-Chairman at Laguna Representative Dan Fernandez. Isinampa ito ni Attorney Ferdinand Topacio, ang abogado ni Cassandra Leong na iniuugnay sa mga ilegal na pogo. Ayon kay Topacio, lumabag si Fernandez sa Code of Conduct sa gitna ng investigasyon sa operasyon ng mga pogo. Nilabag daw ng mambabatas ang karapatan ni Cassie Ong na kumonsulta sa kanyang abogado pati ang karapatan nitong manahimik sa mga pagdinig. Hinarang at pinagbantaan daw ni Fernandez na ipapakontem si Topacio kung hindi siya titigil sa pakikipag-usap sa kanyang kliyente. This was unprecedented in legislative history in this country. Nahaharangin mo yung abogado at hindi mo palalapitin sa kanyang kliyente during a legislative hearing. Handa naman daw si Fernandez na harapin ang ethics complaint. Kung may violation tayo, di magdesisyon ng committee. Ganon kasimple yun. Di ba? Harapin natin lahat yan. Mobile Journal Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. All right, the Maharlika Investment Corporation, which manages the country's sovereign wealth fund, has made its very first investment. Maharlika acquired a 20% stake in Synergy Grid and Development Philippines, or SGP, owner of over 40% of the National Grid Corporation of the Philippines, or NGCP. The price was not disclosed, but under the agreement, Maharlika will gain 2 board seats each at SGP and NGCP. Malacanang said that the deal was a chance to regain influence over critical national infrastructure. Notably, China's State Grid Corporation also owns 40% of NGCP. At the House hearing last week on the operator's performance, The Commission on Elections and TikTok have teamed up for the 2025 midterm elections. The collaboration aims to promote election transparency and digital integrity. COMELEC and TikTok will also conduct information drives and release a podcast to guide voters on Election Day. The social media platform urges users to report disinformation and misinformation. Re-electionist Baguio City Mayor Benjamin Magalong lays down his plans for tourism's hotspot. He tells it all in an exclusive interview with 1PH anchor Cheryl Cosim. Magalong, for one, plans to roll out a smart mobility project with Metro Pacific Tollways Corporation. The mayor also said he supports the proposals for cable car as an alternative mode of transport. Catch Magalong's full interview on The Long Take on Thursday, 6:15 p.m., only here on One News. all right, this is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break, but we will be right back. And we're back. You're still watching Afternoon Delight. Thanks for staying with us.
Two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo has been named as 2024 Athlete of the Year at the Philippine Sports Writer Association Awards yesterday. His attendance made the event even more special as he reunited with his younger brother, Carl Eldrew Yulo, who received the Tony Sidayo Award. Meantime, the MVP group was honored with a special award over its commitment and support for Filipino Paris 2024 athletes. All right. And as we reported earlier, Binondo in Manila is gearing up for festivities to usher in the Year of the Wood Snake. And for updates, we have Mobile Journal Evan Tarinque. Evan! Okay, kung hey Fat Choy, ano-anong mga preparations ginagawa dyan? 1 year na. Tama ka dyan, Pops Lord, no? Maga pa lang, marami ng tao dito sa Binondo. So may okay. Mismo, kung maririnig nyo nga sa likuran ko, ay kaliwat kanan, yung mga dragon dance, pati yung mga traditional lion dance na pine-perform dito sa may Ongpin Street. No? Ngayong araw magkakaroon, mamayang gabi, magkakaroon ng ilang activities, no? Para nga sa pagsalubong ng darating na Chinese New Year. No? Mamayang 10 p.m. ay iilawan itong Chinese Filipino Arc, no, napapangunahan yan ni Manila Mayor Harry Lacuna at kasama dyan yung Chinese ambassador to the Philippines. At mamayang 11 p.m. naman ay magsisimula na yung countdown sa may Jones Bridge, no, kung saan inaabangan ng ilang mga tao dahil yun yung bongga may fireworks at meron pang drone show mamayang gabi. No, nakita natin ngayon sa screen. Kanina bumisita rin dito si aspiring mayor, Manila Mayor Sam Versosa. No, nag-ikot-ikot siya kaninang umaga. Yan sa ngayon ng Pops Lord. May kita naman natin sa aking likuran ay hindi katulad bukas. No, medyo maluwag pa yung lugar. Ngayon, itong Ongpin Street ngayong araw. At kaya ngayon iba ay mas pinili ngayong araw pumunta dito para mamili ng kanilang mga pampaswerte at yung iba naman ay nag-food trip after news. Okay, Ivan, sa mga nais o nagbabalak magdala ng sasakyan, hanggang saan pwede dalhin ang mga kotse? Saan pwede mag-park? Pops Lord, sa ngayon, no, recall lang natin, no, maraming mga daanan na sarado, no, dahil nga sa darating sa Chinese New Year. Sige kuya, pasok mo lang yan. Okay, kuya. So paalala lang natin yung mga daanan na sarado. No? Simula kaninang madaling araw ay sarado na itong Binondo Intramuros Bridge. No? At mamayang 9 p.m. naman ay isasara ang northbound at southbound ng Jones Bridge. No? Kahabaan ng Quintin Paredes mula Padre Burgos hanggang Dasmariñas Street at Plaza Cervantes. Pero huwag po mag-alala dahil mayroong din mga alternative routes na pwedeng daanan. No? Yung mga sasakyan na nanggaling sa Rene Street na dumaan sa San Juan Luna Street at patungong southbound lane ng Jones Bridge ay pwedeng pumanan sa Plaza Lorenzo Ruiz. Pagkatapos na ay kumaliwa sa Norberto T. Street, kumanan sa Luchenko Street at kumaliwa sa Ongpin Street papunta sa kanilang destinasyon. Yung mga sasakyan namang nanggalay sa P. Burgos or Taft Avenue na patungo ng Jones Bridge ay kailangan dumiretso sa R2 Bridge o Kern Bridge papunta sa kanilang destinasyon. Ng mga sasakyan namang nanggaling sa Plaza Santa Cruz na dumaan sa Dasmariñas Street ay kailangan kumanan sa Quintin Paredes Street papunta sa kanilang destinasyon. Yung ilang sasakyan naman na galing sa Magallanes Drive at papuntang Binondo Intramuros Bridge ay kailangan dumiretso ng A. Soriano Avenue. Ivan, na-announce natin kanina yan. Oo. Pero tanong ko lang, okay na ba si Kuya? Nakadaan na ba si Kuya kanina? Nakaalis na si Kuya kanina. Nagulat siya ako. Pero may mga dalang prutas. Actually, Paulo, isa yun din sa talagang pinupuntahan ng mga tao dito sa Binondo na mamili ng mga bilog na prutas. No, kanina, nagtanong tayo ng ilang presyo ng mga prutas. No, dahil expect natin kanina, nagtanong tayo kung magkano na ba yung presyo ng ilang mga prutas dito. Yung nakuha natin ay yung suha, nasa 50 pesos. No, yung suha, 50 pesos. Yung isang kilo naman ng ubas ay nasa 150 per kilo sa ngayon niya. Pero bukas, inaasahan yan na mas tataas pa yan ng 180 to 200 pesos. No? So kung ngayon,
ay nagbabalak pa kayo bumili ng mga bilog na prutas, ay mas okay na ngayong araw bumili dahil expected bukas ay tataas yung mga presyo na ito. Sayang si Kuya, pinakawalan mo. Baka nabigyan ka pa ng discount doon sa ano. Evan, hanggang mamayang gabi ka ba dyan? Tama ka dyan, Pops Lord, hanggang mamayang gabi ako dito. Oo. Pero tingnan natin kung abutan ba natin yung itong fireworks display. Mamaya, tingnan natin. Di natin alam. Pero Oo. actually ngayon, pwede ko kayo ikot ngayon para bigyan ko lang kayo ng onting Sige. clear. Sige. Onting idea kung ano na ba yung itsura ngayon Sige. dito sa Binondo. No? Evan, kung habang iikot naglalakad ka, Evan, okay, request ko lang, kung kaya mo tumawid mamaya pag madilim na, doon sa Pasig River Esplanade, ang ganda-ganda ngayon. Baka pwede mong videohan at gawa ka ng konting report. Baka pwede natin panoorin bukas or the day after. Kasi sulit, nandiyan ka na rin lang naman eh. Tama ba, Tama Evan? ka dyan, Pops Lord. No? Yan. Malapit lang actually dito, no? Yeah. Tatawid ka lang ng Jones Bridge. Correct. No? At yun nga, no? Isa ngayon doon sa talagang dadaanan. No? Kasi ang Jones Bridge is technically, ito yung magiging viewing deck no magiging fireworks display Yun. mamayang gabi. So, isama mo pa doon yung maganda or aesthetic na ngayon na Pasig River Esplanade, talagang ibang klase yung darating na itsura ng aesthetic mamayang gabi. So, ngayon, itong Pasig, inalaan natin yung Ongpin Street. Ito yung papuntang sa may simbahan. No, makikita natin, medyo maluwag yung daanan, pero ito halos, technically, wala nang sasakyan at dumadaan banda dito. Pero yung pagdating sa Mayuchenko, may ilang mga sasakyan na dumadaan doon, palabas, doon sa may kabilang side naman. Evan. Netong Ongpin. Evan, Yes, cambio ka Pastor. sa kanan, pasok ka ng Engbitin, tanong mo, andyan ba si Jeric? Pasok tayo, Pops Lord. Oo. Actually, marami ang nagtitinda. Ay, Ayun. maraming namimili. Marami namimili. Oo. Namimili. Ng mga Diyan sa gilid yung pila nung pinipilahan na Xiaolongbao. Oo, okay. Oh, naririnig mo yung kanta? Hanggang matulog ka mamayang gabi, maalala mo yan. Actually, hanggang kanina nga naglalakad pa lang ko yun, naririnig ko. Paulit-ulit hanggang sa utak ko. Pero ito yung sinasabi ni Denise, no? Yung parang yung Xiaolongbao na talagang pinipilahan. Ba, pinipilahan nga, ano? Ayan, makikita natin yung pila Ayun, hanggang dulo. Actually maiksi pa to eh. No? Seryoso ba yan? Talagang, hindi kaya nag-aantay ng ayuda yan sila? Hindi pa, Pops Lord. Ang inaantay nila ay Xiaolongbao na prito. Wow, aprito. Matindi. Right, Xiaolongbao. Alam mo, So, ayan yung sitting oo. ending ng Lakad pila. ka pa ng konti, Ivan, yung Chuangki. Sila rin may-ari niyan. Engbitin din may-ari. Pero yan ay Fukien cooking naman daw. Ito, Pops Lord, pag tumawid tayo dito, makikita rin natin. Actually, ito, yung kanina pang gusto kong kainan. Yes. Kaso, ang haba pa rin ng pila. No? Yun Makikita lang. naman natin. Hoy, si Wolverine. Ba? Sabi mo, luma na yung costume niya. Ito, Pops Lord, yung pila sa may Oh my God, may Chuangki. pila nga, ano? Masarap No? kasi. Ito yung Oo. end ng pila. Ito yung end ng pila. Yes. Oy, maigsi pa yan, Paikot. ha? Evan, okay, mamaya mo kang itutuloy mo yan sa, yung StoryCon, pero may tanong si Tita Denise sa'yo. Nano? Ha? Anong tanong? Kung ikaw ba'y binuenas sa pag-ibig mula nung nag-cover ka dyan ng isang taon? Actually, Pops Lord, mas swerte tayo sa ganyan. Luckily, no, okay na okay pa naman tayo pagdating sa pag-ibig. No, dahil okay naman. No, mas swerte yung pag-iikot natin dito sa Binondo. Sabi nga nila, parang totoo nga yung pagkain ng tikoy, no, dahil mas napapalagkit na to yung relationship with your family at yung mga kaibigan mo, siyempre. So, Parang Pops Lord, pinaikot lang din tayo ni Ivan eh. Iikot mo lang Hindi din ka handa kami. sa tanong na yan, ano, Ivan? gulat ako dun Okay. O basta Ivan, good luck sa iyo. Happy New Year. Mag-ingat ka lagi dyan ng mobile journal natin, Ivan Tarinque. From Binondo, Manila reporting. At Chinese New Year man o hindi, lagi ang celebration dito. Palagi dito sa I Saw the Signs. Okay,
Okay, today's edition ay chat tayo. Ang una nating papakita, chat sender. Mahal kita. Mahal kita, receiver. Hala! Hala! Grabe, Grabe. totoo, mahal din naman kita. Matagal ko nang tinatago. Sabay send ng face na may hearts emoji pa. Sender naman, ipasa mo ito sa 20 katao sa loob ng 1 oras. Kapag hindi mo ito ginawa, magiging tinapay talaga. Tinapay talaga? Bakit tinapay? Ang random ng tinapay. Siguro, mahuhulog siya doon sa gilingan ng oven. Baka sa oven. Okay, next. A chat between a father and his child. Sige, ako si Dad. Nak, ano tong F sa card mo? Fasado po. Dad, kala ko, perfect. Pwede. Maganda ang relasyon nilang mag-ama. Nagkakatuwaan sila ng ganyan. Okay, next. Caption, lumalalim na usapan natin, pre. Hindi ko nakita. Ito. Ano sila? Nasa hukay. Ano? May gusto kang sabihin? Hanggang hukay ang kanilang pagkakaibigan. Dagdag ko yung letter F. Saan? Nag-uusap yung mag-ama. Oh. Hoy! Berto, Oh. pag may bagsak ka, wag mo akong matawag-tawag na daddy. Oh. Okay lang, friend, sabi ng anak. And I'll do it. And that'll do it for us this Nagtanga po. Tuesday, January 28. Thanks for watching Afternoon Delight. I'm Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lourdes de Vera. Have a delightful afternoon. Happy New Year!